gawin ito. At pagkakataon nyo na po, mag-comment po kayo down below sa ating video. Kamustahin ang mga bawat isang nanonood ngayon sa ating tahanan. At syempre, alam ko po may mga nakikinig po on the way papunta sa kanilang sa mismo kanilang mga bahay or yung iba sa atin, papunta pa lamang sa work. So, ngayong gabi, syempre, mas maganda umpisahan natin siya ng may pagpuri at pasasalamat sa Panginoon. Kaya samahan niyo po kami, kung nasan man po kayo, tayo po'y pagpurihan natin. pagpapatuloy, manatili tayo sa lilim at sa presensya ng ating Panginoon. Isa po itong kanta na dinagalo po natin para mas tumimo sa puso ng bawat isang nakikinig ngayong gabi kung ano yung mensahe ng Diyos para sa atin. Magpatuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Pangalitan niya ay napapaluhod. Ang karunungan sa kanya ay nagmula. Siyang wakas at nagpasimula. Tulong ka sa sa paghuhukom ay maghahari. Nagmamahal sa kagandahan mo. Wala namang pag-ibig sa'yo.
baba sa iyong likha. Sabayan mo po kami. Kapangyarihan ang aking Diyos, mga likha niya ay napapaloob. Marunungan sa Kanya ng mga siyang wakas at napasimulan. Mga bansa, Mga bansa, mga hari, sa paghuhukom ika'y nakahari. Nangangamba sa kagandahan mo, wala nang makakahigit sa'yo. Si Jesus nagpapako sa krus, nabuhay siya, tinakwil ng iba, waliosas na inapakahalikan ng pahumbaba sa iyong likha. Pag-ibig mo hindi mapantayan, kabukihan hindi masuklian, mariosas na inapakahalikan ng pakumbaba sa iyong likha. sa ating pong pagpapatuloy, ang ganda po nung kanta na patuloy niyang sinasabi na ang Diyos ay higit sa lahat. Yun po yung motto ng mga kabataan. Ang Diyos ay higit sa lahat. Higit sa COVID, higit sa problema, higit sa mga nararamdaman nating sakit sa katawan or sakit sa puso, emotional man yan or spiritual. Ang declaration ko sa inyo today, Church, Christ above all. Ang Diyos ay mananatiling higit at nakatataas sa lahat kung ano man yung pinagdadaanan natin. Ay manalangin, Panginoon, sa grasya mo nakatayo kami ngayon. Sa kabutihan mo, Panginoon, kaya namin umawit at magpuri sa iyo. Lord, patuloy kami lumalapit, hindi dahil sa sarili naming katwiran, kundi dahil, Panginoon, maniniwala kaming may grasya, may mercy, Panginoon, may awa na sasalubong sa amin sa altar. And Lord, we pray na sa aming patuloy na pagsamba, ikaw ang makita, ikaw ang marinig, ikaw ang maranasan ng bawat isa. Sa kanilang mga tahanan, virtual man ito, Panginoon, hindi ito handa para maranasan at maramdaman kanila. And I pray, Panginoon, katagpuin mo sila sa kanilang tahanan, kung ano man, Panginoon, ang kanilang iniisip o bumabagabag sa kanila, Lord God. I-bless mo yung heart nila. Ipaalala mo, Panginoon, na higit ka sa kahit ano nasa harapan namin. At yun, Panginoon, ang babaunin namin ngayon gabi. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sumasa atin. Patuloy po tayong nandito upang tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon sa linggong ito. Tayo po ay muna'y manalangin. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya mo, Panginoon, na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Samahan mo po kaming muli sa pagbulay-bulay na iyong salita sa gabing ito. At tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang teksto po na ating pagbulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa Romans chapter 4, 12 verse 9 to 21. Ngunit kukunin ko po ang dalawang verse lang po dito. Ang verse 9, sabi po dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Sa verse 21, huwag kayong mapadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Looking for real love? Saan ba ito matatagpuan? Ano ba ang characteristics ng pag-ibig? Ayan, pag sinasabi. Walang formal na klase o rekomendasyon kung paano ano bang katangian ng pag-ibig na ito, 'di ba? Ito ay kusang dumarating sa bawat isa sa atin. Ito ay may sarili siyang lakas, may sarili siyang koneksyon at karakter sa ating pagkatao. Sa internet ay maraming suggestions at interpretasyon tungkol sa pag-ibig na sinasabi nila. Pero doon sa Romans 12 verse 9 to 21, mababasa po natin dyan yung katangian ng isang taong nagmamahal, isang taong binago ng Panginoon. Sabi dito, love must be sincere. Kung pag-ibig ng tao ang pag-uusapan, masasabing bagsak tayo sa pamantayan. Bakit? Because love of man is unpredictable at pabago-bago ang mood. And they're seeking for satisfaction to his or her partner. But in biblical way, makikita natin dito yung klase ng buhay o ng pag-ibig na nais ng Panginoon sa atin. Ito ay labanan ng buhay at labanan ng yung sistema natin o yung mga makikita natin, yung ating nakasanayan. Yun bang makikita natin yung sarili natin na pagiging makasarili natin at pagiging makikita natin yung kahinaan ng ating kalooban. Sabi ko nga kanina, yung paraan naman ng Panginoon, tingnan natin. Meron lang po ilang puntos na meron dito. Number 1, our love must be without hypocrisy. Walang pagkukunwari. Ang pag-ibig na ipinapakita ay kailangang tanggalin natin yung ating maskara, yung genuine love. At walang po pwedeng magbigay niyan kundi ang Panginoon. Pero pwede rin naman tayo, di ba? Pwede naman nating dalhin o ibigay ang tunay na pag-ibig sa ating kapwa. At alisin ang pag-ibig ng pagiging makasarili. Ito ay halimbawa ni Judas Iscariote na kung saan ay pinagkanulo niya si Jesus sa pamagitan ng isang halik. Diba? Sa Luke 22 verse 48. So, yung sincerity, sinasabi nating mahal natin, pero opposite sa ating ginagawa. No? Iba yung sinasabi ng ating labi, ng ating bibig, ngunit iba yung ating action. Sinabi ni Pablo na yung our love for one another is not to be phony mask or role playing, but rather are real things. Sabi nga, tanggalin natin yung maskara ng tunay, kung tunay na nagmamahal. Sabi nga, ang sabi mo sa title ko kanina, God's love conquers all. Parati na nating naririnig yung title na yan. Pero paano ba yung pag-ibig ng Diyos na para mapunan yung puso natin na kailangan ng maraming pangangailangan, di ba? So ang sabi niya dito, we should be genuinely desire God's best for us, for our partner, or for others, and speak and act toward that goal. Di ba nga, kung sabihin natin, kung tayo ay sa probinsya, naalala natin yung mga tao na nagmamahal, no? Naghahanap ng paano matanggap ng pamilya, gumagawa ng paraan para tanggapin siya ng pamilya niya, di ba? Pero dito ganito rin ang gusto ng Panginoon. Sabi din sa John 3 verse 15 to 18, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin malalaman ang pag-ibig.
Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatid na mga nangangailangan. Ito, sa panahon ngayon ay nakakaranas tayo ng mga bagyo, mga super typhoon. Ngayon po ay guring, itong linggong ito. At marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng bahay na salanta. So paano natin maipapakita ito? Paano natin maipapakitang tayo ay concern o nagmamahal sa ating kapwa? Siyempre, minsan dyan ay yung mga kapatid natin nagbubukas ng pintuan para sa ilang pamilya, para may matuluyan lang saglit, pansamantala. Ang iba naman ay sa ating mga barangay o sa mga evacuation center. So ang iba naman ay nag-iipon ng mga damit at mga pagkain para sa ipamigay sa ating mga kababayan. So sabi nga, love is an action, no? Ang pag-ibig ay action, hindi lang yung love na nakikita mo na mahal mo siya, na hindi mo siya na kailangang alagaan siya. Pero ito may action, may pagkilos, may pagpakilala, di ba? Sabi dito, at ipinakita niya ito ng tulong. Masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng gawa. Patunayan natin na tayo'y nagmamahal sa ating kapwa sa pamagitan ng gawa. Pangalawa, that kind of love in biblical love must be holy, maging banal. Hindi lang yung gusto natin, ito'y yakapin natin yung kabanalan. Respeto at kabanalan sa ating kabiyak, sa ating minamahal, sa ating kapwa. It embraces what is good in God's sight, His good, acceptable, and perfect will. Sabi sa Romans 12 verse 2. God has revealed His holy standards of right and wrong in His Word. Tama naman po, di ba? Dahil kung tayo ay nakakilala at may connection tayo sa pag-ibig ng Panginoon, makikita natin that we respect others. We love each other. Para makita natin yung pagkilos niya sa buhay natin at ito yung magpapatunay na kung nagmamahal tayo sa Panginoon, magre-reflect yan kung paano tayo umaksyon sa pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa. Pangatlo, love can overcome evil. Sabi dito, love can overcome evil. Malalampasan niya. Doon sa Matthew 10 verse 16, do not be overcome by do not be just overcome evil, no? Pero makikita natin kailangan natin malampasan o mabigyan, ma-overcome yung ang ginagawa, no? Haharapin natin. Sabi to sa Matthew 10 verse 16, ang sinabi ni Jesus, tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng takasan yung mga taong nananakit sa atin. Pero, sabi nga, be wise. Paano tayo maging wise? With love, with courage, and total truth, and gentleness na ipinapakita at pinahalintulad sa atin ni Jesus. Not just overcome evil, but evil with good. But overcome evil with good. There are two possible ways. First, by doing and doing good. Gumawa at gumawa ng mabuti. We can turn the hearts of our oppressors from evil to good when they see our works and find them in an illustration of the gospel. So, ipinapakita, nabubuhay ang gospel sa buhay natin. Sabi nga, ang salita ng Panginoon ay nabubuhay yan. Hindi lang natin nababasa o isang libro lamang yan, kundi siya ay nabubuhay sa pagkatao natin. At yun ay maipapakita sa ating mga oppressor, sa mga tao na kung saan nagagalit sa atin. Ayaw nila kasi ng mabuti. No? Gusto lang nila maging mabait. Pero ayaw nila ng mabuti. Ang mabuting tao ay may pagkatakot sa Panginoon.
ang mabuting tao ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Pangalawang paraan para natin ma-overcome ang evil with good by walking in Christ-like. Through the struggle, even though we perish, our victory is in our resurrection and reward. Kapag lakad natin katulad ni Kristo, bagamat si Kristo nabuhay siya nagministry siya in 3 years, pero tayo, malawak pa yung ating ministeryo. Hindi lang 3 years tayo na bilang isang Kristiyano, kundi maraming struggles na hinaharap natin. Mawawala man tayo, pero yung ating tagumpay, yung testimony sa buhay natin ay nandyan. Magkaroon tayo ng legacy, yung mabuting legacy, hindi yung maganda o pangit na legacy. Kundi katulad ni Kristo, ang legacy ni Kristo ay ano? Siya ay namatay para sa atin 2,000 years ago. Pero until now, ay pinapatutuo pa rin natin. Katulad ni Kristo, may buhay tayong katulad niya, nakikipagtunggali man sa kaaway, nakikipaglaban man sa mundo, ngunit hindi tayo, mawala man tayo, ngunit hindi tayo makakalimutan. Dahil ang pananampalatayang inilagay sa puso natin, yun yung nabubuhay sa atin. At yung tagumpay na ipinapakita natin nung tayo ay nandito o mawala man tayo ay may tagumpay tayo dahil yung testimony natin ay napakaganda, napakabuti. At kailanman hindi ito mawawala sapagkat ito ang tungtungan ng ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, hayaan natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay patuloy na kumilos sa atin at hayaan natin na siya ay patuloy na magtagumpay because God's love conquers all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tayo manalangin. Sa biyaya mo, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan at patuloy mong patnubay sa buhay namin, Panginoon. Naniniwala po kami na marami kaming mga struggles, Panginoon, subalit alam po namin sa pagkakataong ito, patuloy po naming alalahanin ang iyong dakilang pag-ibig. Minahal mo kaming una at kami, Panginoong Diyos, ang sugo mo sa amin, kami ay magmahal din ng aming kapwa. Pagpalain mo po ang bawat buhay namin na kung saan, Panginoon, kung paano mo in-extend ang iyong buhay o pinatutuo sa amin ang iyong buhay, Panginoon. Ganon din nawa kami. Ganon din po yung buhay namin na makita, Panginoon, ng aming kapwa, ang aming buhay na sumasalamin sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kaming makalakad sa biyaya at habag mo sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa basbas, ang biyaya ng Diyos Ama sa pamagitan ni Jesucristong ating Panginoon na tagapagligtas at sa biyaya at taglay at pag-asa ng Banal na Espiritu Santo, sumaating lahat ito mula noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.